Dalawang araw na kaganapan ng aking babahagi sa inyo for today's video. Ito ay ang ganap natin kahapon. Hindi pa kami bumabangon pero andito na si Bryle, dala-dala ang kanyang anak at si tatay tuwang-tuwa namang kinakausap ang ating apo. Napakaaga pa lang kasi ay gising na ang bata mga nanay. Pansin ko lang bakit kaya ang mga batang bagong panganak ngayon ang titibay na nila mga nanay. Katulad na lang kay Blaine, 2 buwan pa lang napakatibay na. Binabangon na niya ang kanyang ulo. Nagagalit na siya kapag kinarga mo ng pahiga at nakikipag-usap na rin siya. Hindi katulad sa mga bata noon na kapag wala pang 4 na buwan, hindi pa pwedeng ibangon. Marami na nga talagang pagbabago sa mundo. Abala naman dito si Sian sa paglalarong mag-isa. Abala naman sa pagmimerienda dito ang iba. At kinahaponan, dahil may pinuntahan ng mga bata, ako na ang nagsilong sa kanilang mga sinampay dahil nagbabadya ang malakas na ulan. Habang si tatay ay abala naman dito sa bukid naglilinis sa mga pilapil. Malapit na naman nga ang tagtanim, kaya kailangan na namang malinis ang mga taniman natin pagkatapos makapaglinis sa taas. Lumipat naman siya dito sa may baba ng bahay. Pinulot niya ang mga batong naglaglagan sa taniman. Sa bukid nga naman talaga hindi nawawalan ng trabaho. At dito, oras na naman ang pagluluto ng hapunan. Ang ulam pala natin ay karimbuobot mga nanay. Kaninang umaga nga, ito naman ang ganap natin. May bayanihan pala mga ganap dito ngayon. May isang kapitbahay pala tayo na magpapatayo ng bahay kubo dito sa malapit sa atin. At dahil nasa probinsya tayo, buhay pa din ang bayanihan mga nanay. Dahil kapitbahay at kaibigan ang magpapagawa at nataon namang walang pupuntahan ng mga lalaki sa bahay. Ito nga silang lahat mga nanay para tumulong din. Sa inyong mga lugar mga nanay, buhay pa rin ba ang bayanihan? At kung nangyayari pa sa inyo ito, pwede ko bang malaman kung saang lugar yan? Si Naki ay nagutom naman kaya ito nagluluto ng kanyang almusal. Nakitambay naman kami dito ni Jamie habang pinapanood ng paggawa ng kubo at habang nakaupo sa tabi. Eto at napagtripan na naman ni Jamie ang aking buhok. Ang oras nga naman ay napakadaling lumipas. Tumigil na nga ang mga gumagawa para kumain ng tanghalian at makapagpahinga na rin. At nang bumalik ako dito, tapos na pala nilang pagkakabit ng mga kahoy sa taas. Konting-konti na lang ay magkakabit na sila ng yero. Naalala ko tuloy nung nagsisimula pa lang kami ni tatay. Nakaka-excite kapag nakikita mong malapit nang matapos ang bahay kubo. Na kung pwede lang ay matatapos na sa buong maghapon lang. Pero hindi naman pwede dahil kahit maliit na bahay lang ay mahirap namang gawin. At dahil madilim na naman ang kalangitan, hindi na nila tinigilan hanggat hindi nila naikakabit lahat ang mga yero nito para bukas ay dingding naman ang kanilang